Magandang balita para sa ating mga senior citizens. Sa wakas, hindi na puro pangako. Ngayon ay higit 10,000 matatandang Pilipino ang makatatanggap ng kanilang unang Universal Social Pension. Ito ang tulong pinansyal na matagal nang hinihintay, direkta sa bulsa, walang kondisyon at walang komplikadong proseso. Sa unang pagkakataon, hindi na kailangan maghintay ng sobrang tagal o magpaikot-ikot sa opisina para lang sa kaunting benepisyo. Ang bagong sistemang ito ang sagot sa matagal ng panalangin ng maraming lolo at lola na hirap sa pang-araw-araw na gastusin. Lahat tayo ay nakakaalam kung gaano kabigat ang pagtaas ng presyo ng gamot, pagkain at iba pang pangangailangan at kung gaano kaliit ang kita ng karamihan sa ating mga nakatatanda. Kaya ang Universal Social Pension ay dinisenyo para maibsan ang kanilang hirap at mapagaan ang kanilang mga pasanin. Pero ang tanong ng lahat, kailan ba talaga ito matatanggap? May nakatakdang schedule na dapat abangan. Sa mga susunod na minuto, ipapaliwanag kung paano ito makukuha, kailan darating at saan maaaring mag-claim. Kasama rin dito ang mga bagong patakaran at mga hakbang na kailangang sundin para masiguro na matatanggap ang benepisyo sa tamang panahon. Hindi lang yan. May nakausap na ring mga eksperto para magbigay ng praktikal na payo kung paano pinakamahusay na magagamit ang pensyon mula sa pagbabudget hanggang sa pag-prioritize ng pinakamahalagang gastusin. Sa dami ng senior na hirap sa gamot, pagkain at utilities, ang tamang pag-manage ng pension ay malaking tulong. Kaya bago simulan ang detalyadong talakayan, hinihikayat ang mga manonood na i-like ang video, mag-subscribe para sa mga regular na update tungkol sa benepisyo ng seniors at mag-iwan ng komento sa ibaba. Kung may kilala kayong senior citizen na makikinabang sa impormasyon, ibahagi ang video. Sama-sama nating tulungan ang ating mga nakatatanda. Ang Universal Social Pension ay isa sa pinakamahalagang programa ng gobyerno para sa seniors. Hindi ito ordinaryong ayuda. Ito ay pangmatagalang solusyon para bigyan ng dignidad at seguridad ang ating mga lolo at lola sa kanilang pagtanda. Sa realidad, maraming senior ang nahihirapan dahil sa limitadong kita at pagtaas ng gastusin sa kalusugan at pang-araw-araw na buhay. Nakakalungkot isipin na marami sa kanila ang umaasa sa mga anak o kamag-anak para sa kanilang pangangailangan at ang iba ay napipilitang magtrabaho kahit dapat ay nagpapahinga na. Ito ang dahilan kung bakit ipinaglaban at isinabatas ang Universal Social Pension para bigyan sila ng dignidad, ginhawa at tunay na kasiguruhan. Gagana ang sistemang ito at makakaapekto sa buhay ng mga senior citizens sa maraming paraan. Una sa lahat, ang Universal Social Pension ay para sa lahat ng Pilipinong senior citizens na edad 60 pataas. Hindi tulad ng ibang programa na maraming kwalifikasyon at kondisyon, ang pensyon na ito ay universal. Nangangahulugang lahat ng senior citizens ay karapat-dapat na makatanggap nito anuman ang kanilang katayuan sa buhay. Ang halaga ng pensyon ay nakatakdang magsimula sa 1,000 hanggang 2,000 bawat buwan, depende sa implementasyon ng programa. Bagamat maaaring sabihin ng iba na maliit lang ito para sa maraming senior citizens, malaking tulong na rin ito sa kanilang gastusin sa pagkain, gamot at iba pang pangunahing pangangailangan. Bukod pa rito, dinisenyo ang programang ito upang paunti-unting tumaas ang halaga ng pensyon sa mga susunod na taon, kasabay ng pagtaas ng cost of living. Kailangan bang mag-apply para dito? Para sa mga bagong senior citizens, kailangan pa ring mag-register sa OSCA, Office of Senior Citizens Affairs, sa inyong lokalidad. Ngunit para sa mga dati nang nakarehistro at may senior citizen ID, automatiko na kayong maisasama sa listahan ng mga benepisyaryo. Gayunpaman, mahalagang dalhin pa rin ang mga dokumento tulad ng birth certificate at patunay ng residence para sa verification. Ngayon, ang pinakaimportanteng impormasyon, kailan at paano matatanggap ang inyong pensyon. Ayon sa bagong schedule, ang unang batch ay ipapamahagi sa unang linggo ng Hunyo. Ang mga senior citizens na may apelido mula E hanggang YX ay makatatanggap nito simula Hunyo 1 hanggang 7. Ang mga apelido mula E hanggang O ay mula Hunyo 8 hanggang 14, habang ang mga apelido mula A hanggang C ay matatanggap mula Hunyo 15 hanggang 21. Paano ito matatanggap? May tatlong paraan. Una, kung kayo ay may bank account, maaaring direktang i-deposit doon ang pensyon. Pangalawa, kung gumagamit ng mobile wallet tulad ng GCash o Paymaya, pwede rin itong ipadala doon. At pangatlo, para sa mga wala nito, maaaring kunin ang pensyon sa mga designated payout centers tulad ng Bayad Centers, Palawan Express, o sa mismong munisipyo ng inyong lugar. Mahalaga ring malaman na may verification process upang masiguro na ang tamang tao ang tatanggap ng pensyon. Kaya't siguraduhin na dalhin ang inyong senior citizen ID at isa pang valid ID kapag kukuha ng pensyon.
Para naman sa mga may karamdaman o hindi makakabiyahe, maaaring magtalaga ng representative na may tamang dokumento para kunin ang pensyon sa inyong ngalan. Para sa mga senior citizens na hindi makakabiyahe, maaaring magtalaga ng authorized representative, ngunit kailangan ng special power of attorney na notarized upang gawin ito. Nais kong bigyan diin na ang programang ito ay patuloy na nagbabago at umuunlad. Maaaring magkaroon ng ilang pagbabago sa implementasyon sa mga susunod na buwan, kaya mahalaga na palaging updated. Maaari niyong sundan ang aming channel para sa pinakabagong balita at update tungkol dito. Ngayon, nais kong talakayin kung paano ninyo pinakamahusay na magagamit ang inyong pensyon. Maraming senior citizens ang nahihirapan sa pag-budget ng kanilang limitadong pera. Narito ang ilang praktikal na payo mula sa mga financial advisor. Una, gumawa ng simpleng budget plan. Ilista ang inyong mga buwanang gastusin at tukuyin kung saan gagamitin ang pensyon. Unahin ang mga pangunahing pangangailangan tulad ng pagkain, gamot at utilities. Kung may natitira pa, maaari ninyong itabi ito para sa emergency fund o para sa mga espesyal na okasyon tulad ng kaarawan ng mga apo. Pangalawa, mag-invest sa inyong kalusugan. Gamitin ang parte ng inyong pensyon para sa regular na check-up at mga gamot na kailangan. Kung mayroon kayong health insurance o iba pang health programs, alamin kung paano ito mapapalawig o mapapahusay sa pamamagitan ng paggamit ng pensyon. Pangatlo, huwag mahiyang humingi ng tulong sa pamilya o mga profesional pagdating sa pag-manage ng pera. Maraming libre o murang financial literacy programs para sa senior citizens na inaalok ng mga bangko at iba pang financial institutions. Pang-apat, mag-ingat sa mga scam at panloloko. Sa kasamaang palad, maraming masasamang loob ang nagtatarget sa mga senior citizens, lalo na kung alam nilang may natanggap kayong pera. Huwag ibigay ang inyong personal information, Y-codes o password kahit kanino. Huwag din pumayag sa mga investment opportunities na nangangako ng malalaking kita sa maikling panahon. Bilang karagdagan, gusto ko ring ibahagi na ang Universal Social Pension ay hiwalay at dagdag pa sa iba pang benepisyo na maaari ninyong matanggap tulad ng 4PS, PhilHealth benefits at iba pang senior citizen discounts. Ibig sabihin, kung tumatanggap na kayo ng ibang ayuda, maaari pa rin kayong makatanggap ng Universal Social Pension. Bukod sa pensyon, marami pang mga programa at benepisyo ang nakalaan para sa ating mga senior citizens. Halimbawa, may mga libreng seminar at workshops tungkol sa health and wellness, art therapy, at iba pang recreational activities na inorganisa ng OSCA at iba pang ahensya ng gobyerno. May mga libreng medical mission din kung saan maaari kayong magpa-check-up at kumuha ng libreng gamot. Mahalaga ring malaman na bawat senior citizen ay may karapatan sa 20% discount sa mga gamot, pagkain sa mga restaurant, transportation at iba pang serbisyo. Ang discount na ito ay dapat ibigay kahit wala kayong senior citizen ID basta't mapatunayan na kayo ay 60 taong gulang o higit pa. Gayunpaman, mas madali pa rin kung meron kayong senior citizen ID para maiwasan ang anumang komplikasyon. Para sa mga senior citizens na interesado sa paghahanap buhay, may mga programa rin ng DOLE at TESDA na nagbibigay ng training at employment opportunities. Ang mga programang ito ay dinisenyo upang mabigyan ang ating mga nakatatanda ng pagkakataong mapakinabangan ang kanilang mga kasanayan at karanasan habang kumikita rin ng dagdag na pera. Ngayon, balikan natin ang Universal Social Pension at ang mga potential challenges at solutions na maaaring harapin ng mga benepisyaryo. Una sa mga hamon ay ang mababang halaga ng pensyon kumpara sa aktwal na gastusin ng isang senior citizen. Ang solusyon dito ay maingat na pag-budget at pagsasama ng iba pang benepisyo at discounts na available para sa senior citizens. Pangalawa, ang accessibility ng payout centers. Maraming senior citizens ang nahihirapang bumiyahe dahil sa edad o karamdaman. Dahil dito, hinihikayat natin ang mga lokal na pamahalaan na magbigay ng mobile payout centers o home delivery options para sa mga hindi makakabiyahe. Pangatlo, ang pag-aantala ng pensyon dahil sa administrative issues. Isa ito sa mga pangkaraniwang problema sa mga government programs. Upang maiwasan ito, siguraduhin na kumpleto at tama ang lahat ng dokumento at impormasyon na ibinigay sa registration. Regular din na mag-follow up sa OSCA or local government unit kung may anumang update o problema. Pang-apat, ang panganib ng corruption o misuse ng pondo. Sa kasamaang palad, may mga insidente na ang pondo ay hindi nakakarating sa tamang benepisyaryo. Kung kayo ay may kakilala o naririnig na may ganitong gawain, huwag mag-atubiling i-report ito sa proper authorities. Ang programang ito ay para sa kapakanan ng mga senior citizens at dapat lamang na ang bawat sentimo ay makarating sa kanila. May mga positive changes din na inaasahan mula sa implementasyon ng Universal Social Pension. Una,
Inaasahan natin na magbibigay ito ng financial relief sa maraming pamilya na kasalukuyang sumusuporta sa kanilang mga nakatatandang miyembro. Ito ay makakatulong upang mabawasan ang Universal Social Pension ay makakatulong upang mabawasan ang financial burden sa mga pamilya, lalo na sa mga middle-income households. Sa pamamagitan ng regular na tulong, hindi na masyadong kailangang umasa ang mga anak o kamag-anak sa kanilang sariling pera para suportahan ang pang-araw-araw na gastusin ng kanilang nakatatandang miyembro. Pangalawa, inaasahan natin na magbibigay ito ng boost sa lokal na ekonomiya. Kapag ang mga senior citizens ay may pera sa kanilang bulsa, mas marami silang bibilhin at gagastusan na direktang nakakatulong sa mga lokal na negosyo at pamilihan. Ang simpleng pagtangkilik sa lokal na produkto o serbisyo ay may malaking epekto sa ekonomiya ng komunidad. Pangatlo, ang pensyon ay magbibigay ng psychological relief sa maraming senior citizens na nasasakripisyo ang kanilang dignidad dahil sa kawalan ng sariling pera. Ang pagkakaroon ng kahit maliit na halaga na kanilang sariling pera ay malaking bagay para sa kanilang self-esteem at overall mental health. Marami sa ating mga senior citizens ay nag-aalala tungkol sa kanilang legacy at kung ano ang maiiwan nila para sa kanilang mga apo at susunod na henerasyon. Ang pagkakaroon ng financial independence kahit kaunti lamang ay nagbibigay ng kapanatagan at kaginhawaan sa kanilang pang-araw-araw na buhay.